Okay? O, ngayon, congratulations, General Guzman, and to the officers, members of the Manila Police District, the men and women of Manila Police District, the Manila's finest. No? Na-apprehend po yung top 1, not only in Manila but in the entire region, most wanted, no, ng buong NCR. Na-present po natin kanina, pero ito po ay nahuli ng ating police upon assumption natin bilang mayor July 1, no? 18 years po siyang nakatakas o nagtago, pero may pending case po siya na tinakbuhan sa branch 7 kay Judge Estoesta. Ngayon po nakuha siya ng Manila Police District. Kaya sabi ko nga, congratulations to Major Kevin Ray D. Bautista, head ng DPIOU. So, ano po ang lesson? You cannot escape the long arm of the law. 2, ito po, policy direction. Maaring hindi ko kayo mapigilang gumawa ng krimen at makatakas kayo after committing the crime. But once ginawa nyo sa Maynila, tatalupan po namin ang buong bansa. Mahanap lang namin kayo at makapagbigay ng hustisya sa inyong mga biktima. At ang bilin ko, makuha kayo ng buhay hanggat kaya para kayo ay isumite sa husgado. Kami, tagapagpatupad, we will enforce, but we will let the judicial system run its natural course. Kung kayo'y nagsala, may kasala o wala. So when you do it in Manila, ang ikamamatay po ninyo, puyat. Dahil hindi kayo makakatulog ng mahimbing. So better not do it here. Or the most that you can do, if you can, magbagong buhay na kayo. Basta ang commitment namin sa mga taga Maynila is makapamuhay ng panatag ang mga taga lungsod at mga dumadako dito sa lungsod ng Maynila. So congratulations MPD General Guzman, at saka kay Police Major Kevin Ray. Ngayon ito yung nag-viral naman, yung lagi nagba-viral. Nung di ako nung mayor kami, nung una, may mga ganyan na po napabalita. Kinalawit po namin lahat yan. Natahimik ng matagal ang Arten. Nung di na po tayo, nagbalikan, lumala pa. Hanggang sa umabot sa Senado, even the Senate, napansin na kapabayaan sa Arten. Yung mga tolongges yan. Ngayon, pinahanap ko na sa mga pulis. Ngayon, gagamitin kong pagkakataon nito sa mga na biktima ng nakaraang buwan, taon, at nung nakaraang pang isang taon, at kayo may dashboard recording ng mga suspect at willing kayong mag-complain, ibigay nyo sa amin yung video. Pinahanap ko na po sila lahat sa pulis. So, mangyari, kung isipin nyo, hindi, last year pa yun. Hindi pa, pwede pa yun. Basta nakita nyo doon sa dashcam ninyo na yung suspect at kayo ang biktima, yung file complaint, hahanapin namin sila. Nahuli man ang hustisya, better late than sorry. I don't know if that's applicable in this case. Maigi na, basta maibigay namin ang hustisya sa inyo. Yun ang. At ngayon, moving forward, mga talongges, miskerda na kayo yan. Andito na ako. May gobyerno na sa Maynila. Huwag nyo nang balakin. Bakit? Tingnan ninyo. Ito naman
Nadali natin yung mga nagsiga-sigaan sa Arten. Kanina. Kaya lang, wala naman ng complainant. But I want them to be invited in City Hall. To show to them na may gobyerno na sa Maynila. Piano ko lang naman sa kamay. Alam mo naman, siyempre, tatay din naman ako, magulang din naman ako. Nakakapanginaya, lalaki ng mga katawan eh. Sabi ko, kako, kung po pwede, magtrabaho na lang sila sa gobyerno. Yung isa kasi may trabaho, yung isa naman walang trabaho. Bigyan natin ng pagkakataon. Wala namang complainant, pero gusto ko i-prove sa kanila at iparamdam sa taong bayan na hindi natutulog ang gobyerno ng Maynila at hindi lumilimot. So, kaya nandiyan sila kanina, sinama ko naman yung mga magulang. Sinama ko naman yung mga magulang. I hope that will be a very good lesson for them. Ngayong araw na ito ay Pasko. Pero hindi araw-araw Pasko. Kaya bago na kayo. Ngayon, kung gusto niya talaga, tinawag ko si Director Kenneth Amorao kung po pwede gawin siya sa DPS. Ganda ng katawan eh, sa kapanghinayang. Nagawa ko na po yan dati. Baka may nagtatanong, Yorme, may kasalanan. Kaya wala naman ng complainant. Pero nandiyan na yan eh. Nakakita yung mga pagmumukha nila. Hindi naman siguro masamang pagsabihan ko sila. As mangyari, give them a second chance. Until wala namang complaint. Pero pag meron, problema na ni Leon. They will be charged. Saka alam naman namin kung saan sila nakatira. Kita nyo nga po isang taon na halos nakakalipas o ilang buwan na nakakalipas. Ba't nakuha namin? In a matter of what? 4 days? Nakuha naman. Makukuha namin ulit yun. Kung may complaint. But for the meantime, yung dating ginawa ko, naalala ninyo, yung mga matatagalan natin followers sa Facebook. Siguro, ano nyo to. Yung mga Solvent Boys sa Espanya, saka Solvent Boys sa Recto. Di ba? O ngayon, malalaki na yung mga bata, maayos ang buhay. Binigyan natin ng pagkakataon maging bahagi ng gobyerno. Tinanggal lang sila nung nawala na, nung tatakbo na ako. Pero anyway, naging okay ang buhay nila. So why not? But be aware, and I hope that will be the stern warning sa mga nanonood na iba dyan. Huwag na kayo magbabalak sa atin. Pero kung gusto nyo kami subukin, call naman. Walang problema. Handaan nyo lang katawan ninyo. Pero para hindi naman tayo mantong sa ganun, magkusang disiplina na tayo. So, yun, so far, no? At, nako, mga kamote, kamote rider, pinatupad ko na po, ha? Nako, nagsimula na kagabi. Magaling tong si De Leon. Pinatupad na natin yung mga maingay na yung tinetext nyo sa akin, mga Batang Maynila. Yung mini-message nyo sa akin sa PM, private message sa Facebook. Tinugunan ko na po, pina-implement ko na po yung doon sa maingay na muffler. Kagabi marami na nahuli. Naka 18 po kaagad. Ang mahal pala nun. May nahuli kagabi, magkano 50,000? Anong tawag doon sa brand na yun? Akrapovic. Akrapovic. O yun, basta Akapogi daw. Akapogi ba? Akrapovic, sir. Ayun, kung ano man yun. Mas mahal pa yung muffler kaysa sa motor. Wag na. Alam ninyo, inirereklamo kayo ng taong bayan. Yung taong bayan matutulog, madaling araw. Pagod, galing sa trabaho. O dadaan kayo, ang ingay ng motor. Magkakarerahan kayo. Unang-una, baka ma-aksidente kayo. Pangalawa, what's the point? Pare-pareho kami. Ako, may kilala akong babae. Mahilig din sa motor. Yan, si Mocha Uson. Nagmo-motor din yan. Ako, nagmo-motor din. Ako, may Steed 400 ako nung araw eh.
O saka Kawasaki CXR. O. May mga ano kami, mga bike lover, mga riders din kami. Kaya lang, may responsibilidad din po tayo sa ating komunidad. O, talaga naman napakaingay. Nahuli na po yung mga tao. Wag na po kayo sanang susunod na mahuli. Mahirapan din kayo sa Maynila kasi katakot-takot ang checkpoint. Kung meron kayong pictures yan, pakita nyo, kami nila General Guzman. Naglagay na ako ng mga checkpoint. Sa ingress-egress ng ating syudad at sa loob ng syudad. Base sa direktiba ni General Torre ng Chief PNP, ng pulis na sa kalsada, pati gabi, in line with the direction, lahat tayo sa kalsada. Kaya mahuhuli din kayo, one way or another, kasi ang pulis nasa kalsada na ngayon. So wag nyo nang balakin kasi may issue kayo ng OBR. Naka-18 kagabi si Colonel De Leon at si Major Mababang Loob na na mga violators. So, OBR is Ordinance Violation Receipt. At palaki ng palaki po yan, yung niyan, yung penalty from 1,000 to 2,000 to 3,000. Kumpiskado pa yung mo, sayang naman yung pera. Itabi nyo na lang yan as savings. Yung sitwasyon ng Maynila, at naalaman nyo na rin na marami mga individual nung mga nagdaang panahon na kaliwat kanan ang cash advances na ginawa. Despite na alam naman nila na maraming bayarin ang lungsod. At isa na nga doon nabanggit ay yung ating mga problema sa basura o bayarin sa basura. Gamot. Kaya po walang gamot sa ospital ngayon, Nako, sana po wag po kayo magkasakit. Wala pong halos gamot ngayon sa ospital, walang gamot sa health center. At yung mga allowance ng senior citizen, allowance ng mga estudyante, hindi rin nabibigay. Kaliwat kanan ng bale ng mga taong yun, nagkabali-bali ang buto ng kaban ng bayan. Yun ay inilathala ko para alam nyo lamang po for purposes of transparency kung saan ako magsisimula. Not to put blame but to move on. Ito, sinimula natin negative 10.2 billion piso. Now, we'll continue to maghanap tayo ng pamamaraan. On the same day, through the leadership of Vice Mayor Chi Atienza, the city, based on my request, to be declared under the state of health emergency. Thank you very much sa mga kusihal ng Maynila at kay Vice Mayor Chi Atienza. Na-ideklara na po na nasa state of the city, state of the health emergency ang lungsod. At dahil dyan, mas marami tayong mga posibleng resources o lumalawak ang kapangyarihan natin upang matugunan, makumpronta kaagad yung maaring idulot na masama sa kalusugan ng lahat ng tao. When I say lahat ng tao, ang issue ng basura ay issue to ng mahirap, middle class at mayaman. Bata, katamtaman ng edad, husto ang gulang at matanda. Mayaman o mahirap, pwede magkasakit dahil sa posibleng idulot ng mga nakatambak na basura. So, now, Yorme, Biyernes ngayon, Lunes po at Martes yung ikinukwento ninyo. Kamusta po ang sitwasyon ng basura sa Maynila? Mga kababayan, bukas po ay Sabado at Linggo, hindi pa rin po titigil ang ating pagkolekta ng basura sa kalsada. At sa ngayon po, at least masasabi ko mga 70% na ng malaki nating problema sa basura at kadugyutan ng Maynila ay naresolba na natin. So sa Lunes, abangan po ninyo kung ano magiging update natin
sa garbage crisis ng ating lungsod. I-update ko po kayo ulit sa Lunes. Alam kong interesado kayo dyan dahil concern talaga yan ng ating mga mamamayan. So, regularly update namin kayo sa sitwasyon na yan. Pangalawa, maraming salamat kay Vice Mayor Chi Atienza at siyempre sa ating mga konsehal. Bagamat wala po tayong pera, mapapansin po ninyo, no? Bagamat I am now operating at negative 10.2 billion of commercial obligation. Lilinawin ko kasi ayoko naman na nagmamalinis. Kasi ako pinagsalitaan ng mga kalaban sa politika na nangutang ka rin naman Hindi ko naman yung pinagkaila, alam ng taong bayan niya noong panahon ng pandemya. Ginamit natin yan sa gamot, ginamit natin yan sa eskwelahan, sa pabahay, sa pagkain, and so on and so. At nakaraos tayo. Salamat naman sa Diyos. At alam ng mga taga Maynila yan, bagamat kaliwat kanan ng paninira sa atin, nagdesisyon naman ng taong bayan. So that's water under the bridge. Anong kaibahan nitong commercial obligation? Ibig sabihin, yung ginawa nating utang ay meron pong takdang babayaran yon under Mandanas ruling. Mandanas ruling nagsasaad, para sa mas madali lang maintindihan ng tao, nagbibigay karagdagan share sa national tax allotment. At ang numero po niyan, ganito po, no? Variation ng numero niyan, dati wala ang Mandanas ruling, 4.8 to 4.9 billion ang nakokolekta ng lungsod. Dahil sa Mandanas ruling, nadagdagan tayo ng 1.2. At 4.8 nagtatrabaho ang lungsod, umo-operate ang lungsod. Kung nagdagdagan ng 1.2, yun yung binanda para ipagawa yung mga pagawain bayan noong panahon ng pandemya, ospital noong panahon ng pandemya, yung gamot at pagkain, and so on and so forth. So, ibig sabihin, ang commercial obligation o bayarin, ito yung daily operation ng city. Sweldo ng taong bayan, sweldo ng mga empleyado ng lungsod, mga bilihin, gamot, and so on and so forth. So, ibig sabihin, talaga may pagkukunan. Ang tanong lang naman ng mga, nakikita ko po yung mga comment ninyo, no? Kung hindi nabayaran yung commercial obligation, nasaan yung pera? Ay, pinakita ko naman sa inyo yung mga personalidad na nag-cash advance, even to the point, may nagkukwento nga, ang tindi nito, one day lang, 130 million ang cash advance. May 9 na. Totoo naman po nangyari yun. Hindi naman po pwede kailangan, may mga cheque po yan May mga pumipirma at may naglalabas ng pera. Kasi ang Land Bank naman at DBP, hindi naman pwede maglabas ng pera on their own, kundi otorisado ng pamahalang lungsod ng Maynila at kundi banded officer at kung hindi empleyado ng lungsod. Yan lang po yan. Kaya lang po kasimple. Walang sisihan, walang turuan. Kung sino may kapabayaan, hayaan ninyo. Sisiyasatin ko yan. Pati yung mga barangay official na nakasapakat. Kung bakit lumobo yung mga JO na yan. For the meantime, bibigyan ko po yan ng panahon sa pagdating ng araw. For the meantime, harapin ko muna yung problema ng taong bayan. So, dahil dyan, bagamat ganun ang sitwasyon natin, minabuti ko na mabigyan ng luwag, lalo na yung mga inabuso na taxpayer sa Maynila. Mga negosyante, nagbabayad ng amilyar. Alam ko marami sa inyo nagme-message sa akin na tinira kayo sa business permit, tinira kayo sa zoning, tinira kayo sa amilyar, sa assessment. Ngayon po alam ko na, at yung ibang tao mukhang matutuntun namin. Bibigyan ko rin ng panahon yan meron silang liability. So to correct at bigyan, hindi naman yan kasalanan ng taxpayer kasalanan yan ng mga abusadong taong gobyerno. Para mabura yon at hindi na sila habulin ng pamahalaan at ma-penalize sila na ma-penalize dahil mali ang simula, mali rin po ang katapusan. Ngayon, binibigyan ko po kayo ng tamang pagkakataon na itama yung maling ginawa. We'll start anew
start with zero. Mas maigi pa mag-start ng zero kaysa mag-start ng negative 10 billion. Kaya inaantabayanan ko na lamang, mabuti naman, magaling naman si Vice Mayor Chi Atienza at mga konsehal na bagong halal, naipasa na po agad yung ordinansa. Ipapublish lang po yun, at susunod noon, pipirmahan ko, batas na po siya. Na maaari nang i-avail. 6 na buwan po ito, no? So, ang epekto, anong epekto? Yung maling entry, pwedeng itama. Yung may penalty, wala na po. Burado na. Principal na lang. Yung may pagkakautang sa Maynila at na-penalize ng surcharges, mawawala. Principal lang. At yung mga taong ayaw magbayad ng buhis dahil wala silang tiwala sa gobyerno ng ilang taon, ngayon po, pwede na po kayo magbayad ng buwis pero hindi kayo mape-penalize. Puro principal lang po. So yan ang epekto niyan, yung general tax amnesty na nirequest ko sa Sangguniang Panglungsod na aprubahan. Na-approve na po yan. So hintayin lang natin yung recall this pagkatapos ng publication. So yan po naganap ng Lunes at Martes at kasabay din yan nag-oath taking sa akin si Vice Mayor at mga konsehal na ng ating lungsod. Nung Lunes din yan, no? Nung pagkayari ko nung ayan sila lahat. Masaya naman, excited. Happy ako sa mga ayan si former Lito Atienza, kasama natin. Masaya naman ang mood, very excited at saka magaling yung konseho ngayon, very participative, no? So after nung oath taking, dire-diretso clean up. Ngayon, kung meron pa pong basura, ito, let me take this opportunity, balikan ko lang konti, no? Kung meron pa pong basura, i-comment nyo sa amin yung ating MPIO headed by EJ Talagtag. Talagtag nga ba? Talatag? Talagtag, sir. Talagtag. Talagtag. Happy birthday to you. Siya po ang head ng MPIO and the new team. Kasi po, yung ibang MPIO dito nag-awol. Pero mananagot po sila sa batas kasi hindi naman pwede mag-awol absent without leave. Kami may mga tungkulin naman na kailangan namin tuklin. Yun po ang pinili nilang landas. In fact, kaya nakita nyo nung Monday, cellphone lang ang gamit namin. Wala po kami halos ito kable. Kung makikita nyo nga lang itsura dito, Diyos ko. But that's water under the bridge. We move on. No? So kung meron kayong mga basura pa dyan, i-comment nyo po. Nakaantabayo yung ating mga MPIO staff para malaman namin at maibigay namin sa ahensya ng lokal na pamahalaan at matugunan kaagad. So, sumunod. Pinirmahan ko po mga executive order, almost 20, no? In that day. At dalawa na po kaagad ang pinatutupad ngayon. Yung curfew sa minors. At marami po tayo. Kagabi, inimplement na po ng ating Director J. De La Puente. 10 ng mga kasamahan nating social worker sa lungsod ng Maynila. At tayo po ay we rescued about 112 minors, no? Kasama ang ating Manila Police District, through the leadership of Director J. De La Puente, ang bagong direktor ng Manila Social Welfare natin. Yan po. Kaya mga bata, log to na. Pag alas 10, sok pa na kayo sa oblo. Hindi ko po ito ginagawa. Sa totoo lang po, pwede ko naman po itong ikipit balikat. Sa mga magulang na nanonood, yung alam ko, ibang anak ninyo, sumasalungat sa inyo. Ito naman ginagawa namin bilang pangalawang magulang, bilang inyong ama sa lungsod. Na wag mapariwara yung ating mga minor de edad na anak
minsan hindi naman talaga sumasama sa rumble. Eh dahil may rumble, nakatambay pa sa kanto, alas 11 na ng gabi, alauna ng madaling araw, sila din nabibiktima. Yung iba naman, hindi patuloy, sumasabak na sa riot. Maraming beses nangyari yan nung nagdaang linggo, buwan, at nung mga 2 years ago at a year ago. But we wanted to bring peace and order in our city, and we wanted to take care of our minors. Hindi natitigil yan. Kaya mga atabs, sok pa na sa oblo ng highballs. Kasi para sa inyo yan, hindi naman para sa akin. Mahal namin kayo. Kaya lang, kailangan natin magdisiplina. Yan naman ang importante. So may curfew na sa Manila. At yan ay patuloy na ipatutupad. Tapos, itong ating 10-year plan, na isinilahad ko rin sa ating lungsod. Katulad ng ipinangako ko sa inyo sa kampanya, no? Tayo, loobin nawa ng Diyos, bigyan ng taong bayan ng manatili hanggang 10 taon, or 9 na taon, technically, but we will plan the city's development for the next 10 years. Ayan yung, saan tutungo yan? Mga major, una, yung pinagawa ko noong 2021 na lumabas ng 2022 inumpisahan at natapos ng kailan na hindi naman din inadapt yung ating citywide master plan, drainage master plan. Sa Lunes po, nakuha na po namin na nangangamoy amag na po yung dokumento. Sayang, nagbayad pa ang pamahalang lungsod dyan para aralin. So when you say master plan, yan na po yung buong drainage system ng lungsod. Pinaplano na po. Para nang sa ganoon, pag may pagagawa ang DPWH, according sa master plan. Pag may pagagawa ang MMDA, according sa master plan. Pag may pagagawa ang City of Manila, according to the master plan ng drainage system natin. Yan ay pangmatagalang tugon, sagot at solusyon sa madalas na pagbaha ng Maynila. Okay? Now, tanong, Yorme, gaano katagal i-implement yan? Matagal po. Ako na po ang nag-aabiso. Matagal po. Pero ang maganda dyan, may Biblia na. Kung maikukumpara ko man, metaphorically speaking, may guide na ang lahat. So, ngayon, hindi katulad nung mga pagawain, gawa dito, gawa doon, tapos hindi pala magkausap, baha pa rin. Yorme, anong mangyayari ngayon sa baha sa Maynila? We will try to maintain our drainage system. In fact, isa sa iyo ko na ipinatupad ang major declogging program ng city government at barangay. Binigyan ko, kinausap ko ang ating mga barangay chairman sa zone president ng 100 zone na chairman sa lungsod ng Maynila ng isang araw na ang direktiba at magi-start July 5. No? July 5, simultaneous every week. Hindi lang po sa July 5 start lang po July 5. Every week thereafter na kailangan mag-declog tayo ng ating mga drainage system. Yun po yung band-aid solution. Yung master plan and development of our drainage system based on master plan, whether it is funded by DPWH, funded by MMDA, funded by city government, isa ang direksyon. May direksyon na. May pupuntahan na ang gastusin o perang gagamitin patungkol sa development ng ating drainage system. Nanginayang lang ako sa panahon kasi 2021 pa ho yan at 2022 kinumission. But anyway, that's water under the bridge again. Now we will revive. We will pursue. That's the permanent solution for the next generation.
So lahat ng gagawin natin ngayon, sana pakinabangan ang salin-lahi natin. For the meantime, tayo mga nangabuhay ngayon, tayo yung may mga pagkakataon ngayon na baguhin, unti-unti natin babaguhin. At yung pang-araw-araw, at alam naman natin, madalas ang pag-ulan sa ating bansa, sa syudad, yun ang aking tutugunan araw-araw. Kasama ang barangayan. Okay? Mangyari noon, nako, ito na naman. Muntik po tayo maputulan ng kuryente. Tubig, at saka internet. Good thing, through Chief of Staff Cesar Chavez, called for the meeting with the telcos. Kasi kaya namin sila pinatawag dahil yung hinuhukay nilang mga kalsada, mga poste, yung alambre, yung spaghetti wire, kasi may executive order din po ko na linisin yung dati ko nang ginagawa, yung binabundling, tinatanggal, para gumaang yung load ng poste, para wag na maulit nung nangyari nung nakaraang taon, yun nangyari sa Binondo. Baka mamaya may masawi pang buhay. Dali naman gawin yun. We coordinated with all the telcos, whether ISP, yung kuryente, tubig, PLDT, Meralco, and so on and so forth. Fortunately, through the initiative of Chief of Staff Cesar Chavez, nataon naman, dumating sa akin yung bill, 133 million. Immediately before I started the official purpose of the meeting, nagano ko, sabi ko kung po pwede, sana naman mapapatawad muna tayo. Kasi meron na po tayong pamilyar po kayo dito sa mga tahanan ninyo. Tingin ko madalas din mangyari sa inyo to. Notice of disconnection. Sad to say. Pero sabi ko doon sa mga kuryente, tubig, Manila Water, Maynilad, ISP, sabi ko, bigyan nyo naman ako ng 2 buwan palugit. Magbabayad kami, hindi ko pangakong buo, magbabayad kami. Kasi talagang, tapos nagkasunog-sunog pa, nagkasunog sa Sampaloc, 2 beses, nagkasunog sa Barangay 106. Ngayon po, may sunog na naman sa Tambunting. Siyempre, sabay-sabay yan. Kaya sabi naman nila, sumagot naman nung kagad. UDM, mga ospital, mga health center, pumanatag na kayo, mga eskwelahan. Hindi tayo mapuputulan ng kuryente at tubig. But I have to pay. I have to pay. But pinayagan po tayo, pinagbigyan po tayo. Yan po sila kasama ko. Pumayag naman. At mag-umpisa na rin ang paglilinis sa ating mga kawad ng kuryente. Isang issue po doon ay na madalas sila manakawan ng kuryente. Ma-jumperan. Sabi ko, tutulungan namin kayo. So, yan po yung unang meeting naman namin na sumunod. Yung First City Disaster Risk Reduction and Management Council. Ito naman paghahanda. Kasi nagtatag-ulan na naman. So, kinausap ko si Director Arnel Angeles at saka si Jay De La Puente ng ating MDSW at 10 ng ating mga kasamaan na members ng City Disaster Risk Reduction Council. Naghahanda na po kami, naggagayak po kami ng ating mga pasilidad, pagkain, kung sakali may mangyaring aberya sa pagpasok nitong panahon ng tag-ulan. Pati mga pasilidad, pinalinis ko na. Sabi ko nga doon sa kanila, kako, yung Delpan natin, para naging Auschwitz. Dahil may nakita ko mga video ng mga matatanda, nakahubad, mga echas, sorry excuse me sa mga kumakain. I don't want to be graphic, but let's call a spade a spade.
wiwi, etchas, nagkalat, nakaubad. So, halo-halo. Hindi po yun center for mentally challenged individual, unwanted individual. May mga ahensya po ng at pasilidad ang pamahalang lungsod at pamahalang nasyonal. Doon po sila dapat kasi kailangan may handa itong ating mga pasilidad na to dahil pag may aberya, magagamit po yan kaagad ng tao para may ilikas natin at maiwasan maaari magdulot ng magbuwis ang buhay ang iba natin mga kababayan. Mas madali na yung sabi nga na yung kasabihan, daig ng maagap ang masipat. Inaagapan natin. So, hopefully, ang ating mga barangay ay sumunod sa ating declogging, sa ating curfew, yung mga nangyari. May nakalimutan ba ako, EJ? Mga major event? Wala naman? Ano ko na halos lahat, no? Generally. Tulog na lang. Tulog na lang. Kulang ka na sa tulog. Pag maintindihan niya yung walang tulog, ang masama yung walang gising. So anyway, marami kaming update and so on and so forth. But generally, yun yung nangyari. But the most important thing for this week is I'm hoping and praying, God willing, bigyan kami lakas sa pangangatawa sa ng aking mga kasamahan na naglilingkod sa inyo, ng mga empleyado namin, na by Monday, update ko kayo kung ano ang garbage crisis situation natin. And second, i-update ko kayo, i-update ko kayo sa nga pala yung gamot, wala pa akong gamot halos sa ospital yung 6 na ospital, wala pong gamot. Hindi ko na po yan kinukubli ako na po ang mayor. Pero inaamin ko na sa inyo, yung dinatnang ko talaga wala dahil pulaut na rin po yung mga supplier. I'm gonna talk to them. And I'm going to be reasonable to them. I will reason and I will state the real situation and maybe they're going to be reasonable. I really don't know. I cannot commit that to you. Hindi ko kayan maipangako ngayon sa inyo. Pero gagawin ko ng paraan. At i-update ko rin kayo next week para yung gamot natin sa 6 na ospital at mga health center. Kasi pag nadali ko yung basura, maliwalas, nadali ko yung peace and order, panatag, yung gamot naman para sa may mga sakit at mga ngailangan ng maintenance. Ang isusunod ko naman yung ating fiscal problem. Madalit salita, pananalapi. Yan naman isusunod ko. Tapos yung mga nag-a-apply ng pabahay, pumanatag kayo. Pinare-review ko na po yung mga awardee nila kasi napansin ko po marami sa awardee nila konsehal, mga abogado rito sa City Hall, mga staff ng congressman ang binigyan nila ng award, lalo na dyan sa San Sebastian, saka San Lazaro, at saka yung mga malalapit sa kusina. Pinare-review ko na po yan. Kakanseling ko po lahat yan kapag napatunayan kung hindi naman sila nangangailangan ng pabahay. Kasi ang pabahay, dinesign ko po yan para sa mga walang sariling tahanan. Hindi para sa staff ng congressman. Hindi para sa staff ni Superman o sino mang mga malalapit sa kusina. Kasi marami nag-message sa akin paano makaka-avail. May pamamaraang tama ayon sa ginawa kong ordinansa nung araw. Inabuso at hindi po totoo at po pwede na rent to own yan. Kasi wala pong titulo yan. And that is the only way for me to protect the taxpayers' money para hindi yan maibenta, para hindi yan maubuso.
pagpasensya nyo na po ko, na wala po ko ng 3 taon. May mga umabuso. Tao ng isang malaking opisyal dito. Lawyer. Mga bata niya. Pati konsihal. Dumiskarte. Basta, lahat po yan, nire-review ko. Ginagawa na po ngayon. At pag meron ng abuso, ididemanda ko po. Criminally and administratively. Kasi yan ay nilaan ko sa mamamayan. So sa mga nag-a-apply sa pabahay, nag-apply po kayo. Katulad ng ginawa ko dati, inirapol ko base na dahil kayo na pre-qualify na interview na. Nag-oath na. Ang hindi nila alam, kailangan nila mag-oath, kailangan nila mag-promise, ipapatunay na wala silang sariling bahay. That's one. And all other things. So, sa mga pabahay natin, tabayanan nyo lang. Daan-daan. Pero, ano na po, sukol na po. At ipapapangalan ko din yung mga nakakero. Patulad ng ginawa ko, yung cash advances, pinangalanan ko, pinakita ko picture. Ipapakita ko rin kung may konsyal. Ipapakita ko. No holy cow. Doon sa mga nag-abuso. Ayan, garanti ako sa inyo. Kaya kung ako sa inyo, kayong mga awardee, na alam nyo na hindi kayo dapat mabigyan ng award, isuko nyo na yan. Kasi kayo, pati kayo makakasuhan. Kasi nangako kayo at nagsabi kayo. Kasi pati mga barangay chairman. Alam ko, sabi sa inyo, hindi nyo may tatago yan eh. Ayaw nyo lang maniwala, mabubudol lang kayo. But be that as it may, we move on. And this we promise to you. We have 100% of our time. 2% of it will be dedicated going after to those who abuse you and abuse the city fund, abuse their authority administratively. 98% of it will dedicate our time to serve you, to find ways, to find solution with our grave fiscal problem o malubhang sakit, ICU na sitwasyon at malalang sitwasyon ng pananalapi ng lungsod. At ganun din yung physical na problema ng lungsod. Pumanatag kayo, mga nanay tatay ko, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, may gobyerno na po sa Maynila. And I'll do my best to do it every day, every single day. Wala akong sasayanging oras na at panahon sa pagkakataong ibinigay nyo sa akin bilang alkalde. Susulitin ko po hanggat kaya po. And if I'm not asking too much, please include me to your prayers and sa po ng aking mga kapwa empleyado ng lungsod na sana hindi magkasakit ang mga kasamahan ko.